Aralin 5, ang paglalakbay ni Don Diego, saknong 82 hanggang 109. Nang hindi makabalik si Don Pedro, si Don Diego naman ang ipinadala upang hanapin ang kanyang kapatid at ang mahiwagang ibon. Dala ang pag-aalala at malasakit, tumungo siya sa bundok at hinarap ang matatarik na daan, mababatong landas at masukal na gubat. Tulad ng kanyang kapatid, namatay rin ang kanyang kabayo, kaya naglakad siya ng maraming araw. Pagdating niya sa Piedras Platas, namangha rin siya sa ganda ng punong kumikinang na parang hiyas. Habang minamasdan niya ang puno, napansin niyang may isang batong kahina-hinala sa tabi nito. Hindi niya alam na iyon ay si Don Pedro. Tinanong niya ang sarili kung bakit napakaganda ng puno, ngunit walang ibong dumadapo dito. Sa gitna ng kanyang pagmamasid, dumating ang ibong Adarna. May maririkit na balahibo at napakalamyos na tinig. Umawit ito ng 7 awit at nagpalit-palit ng kulay. Napatitig si Don Diego sa kagandahan nito at unti-unting nadala ng awit. Kahit pinilit niyang manatiling gising, nalupig siya ng pagod. Pagkatapos umawit, nagbawas ang ibon. Tinamaan si Don Diego at tulad ng kanyang kapatid, naging bato rin siya sa paanan ng puno. Dahil nakalimutan niyang mag-ingat at sundin ang mga paalala. Mahalagang kaisipan. Minsan, hindi pagkukulang sa lakas, kundi pagkukulang sa disiplina ang nagdudulot ng pagkabigo. Para sa mga gabay na tanong, una, ano ang pakay ni Don Diego sa pagtutungo sa Tabor? Pangalawa, ano ang pagkakaiba ng karanasan ni na Don Pedro at Don Diego sa paglalakbay? Paghambingin. Pangatlo, bakit nalimutan ni Don Diego ang kanyang pakay? Pang-apat, ano ang kinahinatnan ng pakikipagsapalaran ni Don Diego? Panlima, ano ang naging kahinaan ng dalawang prinsipe? Ano-ano ang madalas na sanhi ng pagkabigo ng isang tao sa kanyang mga hangalin sa buhay? Itala ang mga mungkahing gagawin upang maiwasan ito.